na! Handa na ba kayo? Handa na ang lahat. Mga kagamitan, higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang bunot ay biyaya. May aral na dala, mabubuting pamana. Handang-handa na, Pamana TV na! Shalom mga bata! Kamusta kayo? Sana'y lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako si Sister Yuel na magiging guro ninyo sa araw na ito. Ako ay nasasadik sa muli nating pagkikita dahil magkakasama-sama na naman tayo sa panibagong aralin sa araw na ito. Bago ang lahat, ihanda na ninyo ang mga gamit na kakailanganin natin. At gaya ng lapis o ballpen, papel, at syempre, ihanda na ng lubos ang inyong mga tainga para sa pakikinig. Nakahanda na ba ang lahat? Kung oo, umupo na ng maayos at tayo magsisimula na. Tayo ay pumikit para sa mataimtim na panalangin. Aba, Ama naming Hari, Diyos na dakila at pinakamakapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito'y tumatawag kami sa iyo upang ipagtagubilin ang aming gagawing pagkakatipon. Nagpapasalamat po kami ng lubos dahil kami po ay binigyan mo ng panibagong pagkakataon upang makadalo po sa pagkakatipong pamana. Dalangin po namin na sana po ay tulungan mo po ang aming guro na maturuan kami ng mabubuting aral na nagmumula po sa iyo. At sana rin po ay maintindihan namin ang mga aral na ito sa pamamagitan ng inyong paggabay sa amin. Ang lahat pong ito ay aming panalangin sa dakila mo pong pangalang Diyos, Kristo Jesus, na aming nag-iisa at tanging tagapagligtas. Amen. Sa oras naman ito, bago tayo tumungo sa ating aralin ngayong araw, mag-warm up muna tayo sa pamamagitan ng paghahanda para sa ating kwento sa araw na ito. Magpapakita ako ng iba't ibang larawan sa ating screen, tutukuyin niyo lamang kung ito ay nakikita sa ating sambahan. Pumalakpak ng 3. Kung makikita ninyo ito sa sambahan, at tumahimik naman kung hindi. Handa na ba ang lahat? Opo! Nakarami ba kayo ng tamang sagot mga bata? Magaling! Salamat sa pakikiisa sa ating activity. At sa pagkakataong ito, tayo ay tutungo sa pagtalakay ng ating aralin para sa araw na ito. Ang kwento natin ay matatagpuan sa Mateo chapter 16 verse 18, ganon din sa chapter 10 verse 1 to 8 at chapter 28 verse 20. Ito ay pinamagatang itinayo ni Jesus ang iglesia. Mga bata, alam niyo ba ang kahulugan ng iglesia? Ito ay galing sa salitang Griego na iglesia na ang kahulugan ay kalalipunan, grupo o mga pinagsama-samang lingkod ng Diyos, kaya tinatawag din itong iglesia ng Diyos. Isang araw, nang kasama ni Kristo Jesus si Pedro, nang itinayo ng Panginoon ang iglesia, siya ay nagsalita kay Pedro at sinabi, "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia,
at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Itinayo ng Panginoon ang kanyang iglesia noong siya'y nandito pa sa lupa. Itinayo niya ito sa ibabaw ng bato na ang ibig sabihin ay napakatibay ng iglesia ng Diyos. Kaya pati ang pintuan ng Hades o masama ay di kayang magtagumpay o manalo dito. Pagkatapos ito mga bata, sino-sino kaya ang niligay ng Diyos sa kanyang iglesia? Halina at ating ipagpatuloy ang kwento. Ang Panginoong Diyos ay nagsimulang tipunin ang mga alagad na kakatawan at magiging kasangkapan upang magpalaganap ng kanyang mga salita at magsiligtas sa mga tao. Kaya tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan sa mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga masasamang espiritu. Pagkatapos tipunin ng Panginoong Diyos ang kanyang mga alagad, ay nagbigay siya ng bilin o utos sa mga ito. Kanyang sinabi sa kanila na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At dito nga nagtatapos ang ating kwento. Ano nga ba dapat ang ating aral na dapat matutuhan? Ang kwentong ating itinalakay ay tungkol sa kung paano itinayo ng Panginoong Kristo Jesus ang iglesia. Ito ay maihahantulad natin sa pagbuo ng grupo, samahan o organisasyon. Kailangan itong planuhin mabuti pagkatapos ay pumili ng mga tao na mamumuno o mamamahala rito para ito ay magtagumpay sa kung anuman ang hangarin o pangarap ng grupo o organisasyon. Kinakailangan din ng maliwanag ang visions at mission ng samahan para ito ay maging maunlad at may pagtapos na mabuti at maayos. Itinayo ng Panginoong Diyos ang iglesia upang mangaral at magligtas sa mga tao sa mundo. Ito ang pangunahing dahilan ng vision niya, kaya naglagay rin siya ng mga alagad na magiging kasangkapan o instrumento ng Diyos upang makapagpahayag ng kanyang banal na aral. At dahil na rin gusto niya na lahat ay makapakinig, maligtas at makasama niya sa pangakong buhay na walang hanggan. Kaya bilang pamana, maliit man tayo sa paningin ng mga tao, dapat tayong makinig ng mabuti sa bawat aral na ating napapakinggan at natututuhan. Sa paraang ito, maaari rin tayong maging tagapagsalita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-share sa kapwa-bata natin ng mga napapakinggan nating aral sa pagsambang pamana. At ngayon, kuhanin na ninyo ang mga papel at panulat dahil tayo ay dadako na sa ating activity para sa araw na ito. Madali lamang ito. Makinig mabuti mga bata.
Ngayon naman mga bata, narito ang ating memory verse. Ito ay mababasa sa Ephesians chapter 2 verse 8. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God. Salamat sa pakikiisa mga bata. Ngayon naman, tayo ay tumayo at ipikit ang ating mga mata para sa huling panalangin. Aba, Ama naming Diyos, sa oras pong ito ay naghahandog po kami sa iyo ng isang panalangin para po sa pagtatapos ng gawaing ito. Unang-una po ay nagpapasalamat kami sa iyo pong pagtulong upang kami ay muling maturuan ng mga aral na mula po sa iyo. Salamat po aming Diyos dahil patuloy mo po kaming pinagpapala at pinalalakas sa aming mga buhay. Sana po Panginoon, ang mga aral na ito ay amin pong madala sa aming pamumuhay sa sanlibutan at maging mabuting impluwensya po kami sa mga taong aming nakikilala. Iligtas mo po sana kami lagi mula sa mga kasamaan at magkaroon pa po kami ng ganitong mga pagkakatipon sa susunod. Ang lahat pong ito ay aming magalang na hinihiling at ipinagpapasalamat sa dakila mo pong pangalang Diyos, Kristo Jesus, na aming nag-iisang tagapagligtas. Amen. Salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa ating susunod na pag-aaral, paalam at mispa! Sa mga kwento mo'y ginising ang puso ko nahihimbing. Nagturo ka sa akin ng kailambing, may pagmamahal ang bawat sabihin. Pansamantala'y mispa muna o puro ko sinisinta, maging sa kapwa ko pamana, paalam na pansamantala. Mispa na muna, aking kamag-aral na minamahal. Mispa na muna, sa guro ko nagpapagal. Mispa na muna, aking kamag-aral na minamahal. Mispa na muna, sa guro ko nagpapagal. Mispa na muna, mispa na muna, mispa na